Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inibitahan ka daw through Attorney Delgra. Galit sila. Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung galit nagsabi sila kay si President Abante Bok sa yung si Dan Duterte. Fernandez at saka si Ray. Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Sisipain kayo. Ikaw Dan Fernandez at Kong Abante, ha? Tumahimik kayo dyan sa Kongreso. Baka masipa kayo ni President Duterte at di na kayo makita. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, magkababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung Itong mga congressman din na itong mga kababayan, feeling entitled din mga kababayan, no? Kala nila sisipot din si President Rodrigo Roa Duterte sa kanilang hearing, mga kababayan. Napaka-feeling talaga nitong mga bayarang congressman na ito, mga kababayan. Baka masipa kayo ni President Duterte. retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pa rin pakunti Buang. ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sa, Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? Unggoy. Nakakatawa talaga itong mga banat ni President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, no? At yun nga, mga kababayan, no, siguro kung tatakbo nga ito si President Duterte, mananalo pa rin ito, mga kababayan. Katulad nga lang nung nananalo sa eleksyon sa USA si President Donald Trump, no? Halos pareha sila ni President Duterte na matapang, mga kababayan, eh. Siguradong mananalo ito si President Duterte kung tatakbo ulit ito sa pagkapangulo. kung tagasaan yan. Kasi yung actor na dyan, si Dan Nagpapulong sa lahat Fernandez, ng mga Abante at saka resource Paduano. person. And yan, nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Yun. Hindi nyo matatakot ito si President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Dating President Rodrigo. Congressman lang kayo. Galing na siya sa pagka-presidente. Ano kayo? Feeling entitled din ng mga congressman na mga bayaran na to, eh. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Magpresidente muna sila. Do not give me that shit. Diyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala masiguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano man sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa dito na ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Utang sabihin mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Lo nila. Ibang issue. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement. Yes, statement sa sa ICC. Senate hearing. They will do that. Well, it's up to them. Are you posing a question or are you informing me? Yeah. They're informing you that they are Giving all the giving all the, they will give the transcript down to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom Hindi na ako presidente.
Rudy Duterte. Mayor, Rodrigo Duterte. Former President Rudy, hindi na daw siya presidente, mga kababayan. Woo. In case the Quadcom will invite you, bigyan ka nila ng pamasahe. Are you still willing to be there to attend the Quadcom? Hindi ka takot? May maganda bang member dyan sa Quadcom yan? Mayor, alam mo ba na merong isang drug lord na tumaya sa Pilipinas, hindi mo napatay. Bumalik ngayon, tapos nag-file na naman ng certificate of candidacy, tatakbo naman ng mayor. Yan si Mabilog sa Iloilo. No? Ilo-ilo, mga kababayan, no? Drug lord, kapalan ng mukha, mga kababayan, no? Yung drug lord, tumakas noong Duterte administration, mga kababayan, at ito nung Marcos administration na ay bumalik at matapang pang nag-file ng kanyang certificate of candidacy sa kanilang lugar. Naku po, Marcos administration yan. Nasa listahan mo yan na drug lord eh. Kaya sumibat sa Amerika. Tama. Ngayon nagbalik. Si Mabilog. Nag-file na naman certificate of candidacy, tatakbo ng mayor sa pati si Kerwin Espinosa. Okay, mga drug lord. Parang mga drug lord, binibigyan ng ano dito sa administrasyong Marcos eh. Nag-file ng candidacy para sa darating na eleksyon, mga kababayan, itong mga drug lord. So, grabe, mga kababayan, no? Nung Duterte administration ay nagtakbuhan itong mga drug lord na ito sa ibang bansa. At nung Marcos administration na ay nagbalikan at ngayon ay matapang na nag-file pa ng certificate of candidacy. Grabe. Ano masasabi nyo dito, kabayan, no? Nung bumaba si President Duterte, nagbalikan din ng mga drug lord na ito. Mga drug lords na ngayon. Yes. Yung mga drug lord sa panahon mo. Sige, kasi may panahon man walang drug lords. Ngayon, panahon ng drug lords. Totoo yun, panahon ngayon ng drug lord. Ako retired na. Ayaw ko nang gumulaw. Hindi na ako magpreparado magipag-away. Hindi naman ako takot. But ayaw ko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of a mayor, of being a prosecutor, mayor, president. And I cannot be the guardian of my people for all time. Pero bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi At yung mga vlogger, daming mga vlogger ngayon, gusto Duterte, may ibalik. wala na ang kamay ko. Talaga siya man ang Nagtigas na ako. Ayaw niya, pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw ko na. Mga tao Hindi ko na. gusto. Mga vlogger, Sabi nga ko na, I would again refer you to the Bible. There is always a time for everything. Time to be born. There is a time to be mayor, a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with the world. Huwag na nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako nila sa ginagawa ko na trabaho ko, at utang ina, talagang babarilin kita, pero sabihin mo na, hindi ko na trabaho yan. Huwag mo lang akong takot-takutin yan, paing kita. Isa lang tanong, Mayor. Bakit kinahamon mo na sila? Pailan ninyo ako ng kaso. Bakit hindi kayo pinala ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Hanggang dyan lang. Eh, Sige, hinamon mo naman na pailan nyo na ako ng kaso. Bakit hindi ka pinala ng kaso? Inamin naman ang pinatay mo yan. ayaw ko sa mabugok na yan. Mayor, if in case you'll be invited by Trump administration to be one of the consultants for drugs, will you accept that? Ayaw ko na rin. Kasi matanda na ako. Maging hambugiro na kasi ako. Marami naman diyang ex-drug lord. Yan. In the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims which was buried in the Laod Quarry. How come up to this time they have not produced a single piece of evidence?
naging CSR, naging DOJ Justice Secretary, naging senador. Senador. Kaya nga mga kababayan, kung matatandaan nyo noong Senate hearing mga kababayan na dinaluhan ni President Rodrigo Roa Duterte at Laila de Lima, ay nagisa itong si Laila de Lima ni Senador Estrada mga kababayan, no? At sinabi nga ni Senador Jinggoy na how come na sa dinami-dami at haba-haba ng panahon at nasa posisyon naman itong si Laila de Lima, hindi man lang niya sampahan. Hindi man lang niya masampahan ng kaso itong si President Duterte, tapos ngayon ngaw-ngaw pa rin siya ng ngaw-ngaw, bumaba na lang sa pwesto. Itong dating presidente nating si Duterte, ngayon putak pa rin siya ng putak about sa DDS. Pero wala naman siyang napapatunayan o matibay na ebidensya